Okay. There are some circumstances that cannot be avoided. That's why I was late tonight. But anyway, we can still continue. And as much as possible, it will not take us long. Our topic last night was about covenant and conversion. We are going to continue that covenant and conversion. And now we are going to study something that might be some of you are aware about it. Okay. Fix on your cast. Okay, thank you. We are going to study about the purpose of His creation. Why are you here? Why am I here? Why is the world like this? You know, it might be we have our own answer to that question. Depende na how we conceive it. Kung saan na to pag dipinsa ka na mga pangutana. Pero the purpose of His creation, I put that open and close parenthesis, stewardship. It's about stewardship. When God created the world and when He created man, Genesis 1 verse 26 and 27, God mentioned, kindly open your Bibles with you, kaya wala na, dira na ako gisulat. And I will give you dominion over all the living creatures, including the fish, including the animals. Okay. I will give you dominion. Meaning to say, if God is giving us dominion, or humans were given dominion by God, siya ang magbuot sa mga animals. It's not about the day nga iyang butan. It's about the animals. Mauna nga, if you're going to continue the story, it was Adam who gave each animals its name. Si Adam ang naghatag sa pangalan. Pero maura na diha, siguro sa mga kahoy siguro siya. And just imagine about that. So he was given dominion. So that's about stewardship. Karon, i-compare na ko niini. Asa na dapita? Declaration of Philippine Independence. Ayun, nakagibutan na din ako. Kawit, Cavite. Habi na kung wala na ko nabutang. Okay. Unsang adlaw i-declare ni Aguinaldo? June 12, 1898. Ang pangutana nako, whose law is this? Man or God? Man. Next question. Can we change our Independence Day? No. Oh. Again, isa ra gyud ang klaro nga ako nabatian. Can we change our Independence Day? Sa ato pa pwede day og June 10. Pwede? Isa ra gyud ang mingon no. Ligon gyud no. Oh. Because we cannot change that one. If it was done long ago until our generations, bisan kinsa pa nga mga presidente ang mo take over sa Philippines, Independence Day is always June 12. Huh? But that is the law of man. Now we are going to talk about the law of God, of which man adulterates. Who is greater, man or God? God. Because He created all things. But it was adulterated by man. Let's go to our study. Okay. Before the law was given, Exodus 19 verse 20. 19 verse 18. By the way, naiisa diha ka verse kaysa ha. Basig nag-una. O kana. So good sa 12. Exodus 19 verse 12.
and thou shalt set bounds. Ang Ginoo nakig-istorya ngadto kang Moses, giingnan niya nga makig-istorya ko sa mga katawhan. But you are going to set bounds. Mao man guna ang pagkasaysay gud sa original word in Hebrew. Pero sa ato karon nga panahon, put a fence. So, gibaoran si Moses by God's discretion, thou shalt set bounds unto the people round about, saying, take heed to yourselves, that ye go not up into the mount or touch the border of it. Whosoever touches the mount shall be surely put to death. Stricto ang Ginoo, dili? Stricto. Dili siya madala og sway because if it is a law, it is a law. Dili pareha sa tong balaod that they can bend the law. Kabati mo niya na? Okay, the law was made para sa ilahay in order to bend the law. Ano i-bend man nimo? Unsa na may sumbanan kung unsa ang right or wrong if you're going to bend the law. Much more this is the law of God. Iyang isulti, makikistorya siya sa katawhan. Then, verse 19 verse 18. And Mount Sinai was altogether in a smoke because the Lord descended. Nanaog na ang Ginoo sa mountain. He descended upon it in fire. Nagpakita sa isang kagalingon, sa ato pagkadilaab ang Ginoo. And the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace, and the whole mount quaked greatly. Gauyog. While God is there on top of the mount. And then, when God started to talk about the law, gipaila-ila pagid sa Ginoo ang iyang kaugalingon. Aron nga dili gid malimot ang mga tao. Okay? Iyang gipaila-ila. 20 verse 1 and 2. And God spake. Who spoke? God. Verse 2, nag-ingon pa yun diha, I am the Lord thy God. Gipaila-ila pa yun iyang kaugalingon while he was talking, I am the Lord your God. Para nga dili malimot ang mga tao that this law that I'm going to talk about comes from me. Dili hinimo sa tao, kundi ako. Which have brought thee out of the land of Egypt, out of the land of bondage. Verse 3, we are going to start about the 10 Commandments. Thou shalt have no other gods before me. Ayaw na mo pagpili og lain Ginoo, I am here. While he was talking on top of the mount and the people were surrounding the mount, I am here. Don't look for another gods, I am here. Second, thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself. Katong graven image, ayaw mo paghimo, ayaw ninyo i-bow down inyong kaugalingon kaniya. Why? God said so. Nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God. Siloso ang Ginoo, but not like sa siloso sa tao. Kay kung siloso ang tao, mo abot og away, siguro mo patay pa yun. Uyab pa man lang gani, di pa gani asawa. Gipanguyaban og lain, nag-away na, nagsumbanggay na. Dayon ang isa kay napildi man, gidalag pusil. Mao na ang siloso sa mga tao. Pero ang pagkasiloso sa Ginoo, lain. Because God is grieving. He is sad. It is because He cannot save man who wanders away from the spectrum of His law. Maguol ang Ginoo. Mao bitaw na record sa Biblia, Jesus wept because siya naguol. He wept. So miingon di, I'm a jealous God. Tanawa kung ang tao magtipig sa iyang balaod. It says further, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generations of them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments.
Nagapakita ako sa akong mahigugmaong kalulot ngadto sa mga tao nga nahigugma kanako nga nagtipig sa akong sugo. Ang Ginoo taas iyang pagkamapailubon. Wala ang iyang sugo na giyon nga kung naglapas kanini kilatan kita, kilatan ka nako, sunugon ti ka, patyon ti ka. No. It's only in the law of Moses nga nag-ingon nga kung ang tao makalapas, patyon. But in the law of God, He was looking for the love. Because magpakita siya sa mahigugmaong kalulot unto thousands of them that love me and keep my commandments. Third, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Pero sa ato karon nga panahon ba bisag way labot ang Ginoo nganong apil-apilon yun. Kana bang matingala ang tao? Ma-surprise? Oh my God! Unsa may labot kung na-surprise ka? Nga naman yun, oh, amazing! Oh, wonderful ba yun? Oh my God! Nga nung God ba yun? Bisan gani nakatamak ganing tae, Diyos ko, tae man na ini. Yawa ra. O, nag-uban na nun ang Diyos ng yawa. Kontra sila, yung giuban. Ang bata badlongon, ay Diyos ko, makatilaw karon. Satanas ka. Tuwa na pod. Nagkuyog ang Diyos og Satanas. Pero unsa ang gingon sa Balang Kasulatan? If we use the name of the Lord in vain, for the Lord will not hold him guiltless. Sa ato pa sad-an gid siya that taketh his name in vain. Sagrado na ang ngalan. Pero yano-yano lang sa mga tao. Adto ka sa Europe, adto ka sa US, adto ka sa Amerika, bisan siguro sa Russia, lain po nila ha, kaya ang sa South Africa, lain po nila ha. Oh, Jesus! Murbundak na ba yung gaya ni mga negro? So, kung sa may lapot niya na, kung na-surprise ka. Pero ang tao, he is guilty because the Lord will not hold him guiltless. Dili ang Diyos magakabi kanimo nga wa kay sala sa tapas sad-an yuga nagagamit sa ngalan sa Diyos sa pagpasipala. Ikaw, remember. Kabahin man timan Ginoo ang nagsulti ni Diyos. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do thy works, but the 7th day is the Sabbath. Kay kinsa? Of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them, and rested on the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Who hallowed the Sabbath? God. Gihatag niya iyang kaugalingon ni example. Dili tao ang iyong example. Ako, mingon ang Ginoo. Naghatag niya ng balaod, ako ang example. Ingon ang Diyos. Ikalima nga sugo. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee. Kung ang mga bata matinahuron sa amahan o sa inahan, unsa ang gisaad sa Diyos, their days in the land may be long. That thy days may be long upon the land. Mauna ang mga bata karon ba? Una pa nga mipahulay sa ilang ginikanan. Mga ritubado ang mga bata karon. Mga supakiro. Hinon, gitagna naman po na in the book of Timothy, 2 Timothy chapter 3, 1 to 5. Ngang sa kulihan ng mga adlaw, mga batasan sa mga tao mangilad. Mahigugmaon sa salapi, inay sa Ginoo. Mahigugmaon na sa ilang dungog. Ngauna. But the law of God says, honor thy father and thy mother. Na may usahay ang mga ginikanan, badlungon, kinakakita mo kong mga ginikanan, mga palahubog amahan, ang inahan po, gitsikitsa. Kung saan man na pagtahod, dili mawala ang atong pagkainanak. Maski kung saan na itong bali-bali yun, bisan pag atong ginikanan badlungon, dili mawala ang atong pagkaanak, kay sila gihapon ang atong ginikanan because we are the product of their genes. Pero wa na nagpasabot nga sila nagchikitsa, sila nag-inom nga mo inom puga og magchikitsa.
Don't follow the bad influence. Do the right thing, pero dili ang ayan nga imong pasakitan, imong ginikanan. Naiuban nga mga anak, kay daabi dagko na, nay pamilya, gitagaan niya iyang amahan og 10,000. Nga dito man sa probinsya. Sa probinsya kay basa iba ni og imong ngalan labi nagbayli, muhatag man. Kini nga tugtog karon ipahinuod nato ni Mr. Juan. Ingon siya sa kalibo ako. Sunod na po, pila ka tugtog. Kini kay panuhigunod na po nato ni Mr. Juan. Sa kalibo na po. Hambugiro kayo. Dukan ni kwarta ha. Pagkaabot na og 5 na ka usa kalibo ako. Ang anak ni abot. Tay, asa man itong gipadala nga kwarta ni sa imuha ni Tiyo. Ang siya tuan ng 5,000 sa bayli. Butangan sa anak, hayang ang amahan. Ngano wala man imong gihatag ni mama? Nya maayo dito. Bisan unsa kangilad ang ginikanan, dili ang ayan nga ato pasakitan. Kaya ang Biblia na yun tahuray mga amahan o ginana. Di lang sundo na itong mga dautan nga binuhatan. Kaya kung himuo na ito na, I tell you, dili gyud mabakante ang libro sa Ginoo. Everything that we have done in this world is recorded in the book of heaven. Naana dito sa listahan sa Ginoo. Ikaunom. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Ikapito. Ikawalo, thou shalt not steal. Siyam, thou shalt not bear false witness against the neighbor. Dili maka magsaksi bakak. Di magbutang-butang. Hinoon, kung maritis at tinuod man, imong ginasulti ba, kung tinuod man, murag baka iyon tanga, okay. Pero kung makadaot gani, isa mo isig katawa, masabay, tak-o mo ni mong baba. Ayaw, pag maritis. Ikanapulo, thou shalt not covet thy neighbor's house, sa iyang wife, sa iyang manservant, sa iyang maidservant, sa iyang kabtangan, nga nabilong sa iyang neighbors. Do not covet. Ayaw og kasina. Kung unsa improvement sa imong silingan, be contented of what you have. Actually, naay mga tao nga mga dato kayo pero dili malipayon. Pero nakakita ko og mga tao nga simple lang kayo ilang panimalay. Si service kanila bisikleta. Pero magkita ko ba nga muangkas ang asawa diha sa tubangan, yang bana magsikad, malipayon kayo sila. Magistorya sila na, yung gihay sila, karga sa likod. Wala sila nag-aspire og lain. Tanaw na ko, malipayon. Nakaduaw ko sa ilang balay, malipayon ang mga anak. It's not about the riches. It's about nakuntinto ta kung unsay atong naabot. Be contented of what you have. Karon, after God spoke those laws, He told Moses to come up to the Lord in Mount Sinai. That is in chapter 24. Ganina, ang law, mabasa nato sa Exodus 20. So naapay 4 chapters, that's the time when God called Moses to come up unto the Lord unto Mount Sinai. And then there in Mount Sinai, He gave the law. He gave the law to Moses. Dili na iyan ni Moses, ha? God spoke the law, He wrote it, but then He gave it to Moses. Moses was only a receiver. So this is not a Mosaic law. Because this is God's law. Pagsugod pa lang, gipaila-ila sa Ginoo iyang ngalan. Written with the fingers of God. Karon, we are going to talk about the stewardship about time. Steward of time. Unsa man ning steward of time? It's about the Sabbath. Sa paghimo sa Ginoo sa kalibutan, I would like you to underscore this. Hinumdumi kini nga word. Sanctified. When God finished His creation on the 7th day, He was the one who blessed, rested, and sanctified. That's on the 7th day. That's on the 7th day. Karon ang ato i-explore what is the meaning of sanctified. Kay kini, rested o blessed, makita gyapon nato na sa law sa Ginoo. Pero ni ay isa ka word nga pinasahi. Why He mentioned it that the 7th day that He rested, He sanctified it.
niya. Sanctify, sanctified. Merriam-Webster's dictionary. What's the meaning? Tanaw ha? To set apart to a sacred purpose or religious use. When God created the Sabbath, it is for religious use. It is sacred day. He consecrate it. That's why He make it sanctified. Huh? Who made the day sacred? God. Okay, let's move on. In the law of God, especially the fourth commandment, He mentioned here, hallowed. Now, rested and blessed. Pareha gyapon ganina, no? Na rested and blessed. We understand about rest. Mupahulay ka. Blessed, gipanlanginan sa Ginoo. But how about hallowed? What is the meaning? When He include this one in the fourth commandment, what is the meaning of hallowed? Okay? Let's go back to Merriam-Webster's dictionary. Hallowed. Holy, consecrated, sacred, revered. It is only one day in every week that God set aside a special day, holy, sacred, consecrated, revered. That is also in His law. That's why we are accountable because we are steward of our time. How did we manage our time with God? Because He set a specific day that we should be with Him. With Him. Kana bang, kamo nga man nag-uyab ba? O di ba, minyo. Mag-outing punta, which naraman din ako misis, oh. Mag-outing punta ka lang kita randuha, labot mga bata. Bitaw, kinahanglan gila sa couple. Pero ako pakyas ko ni anak. Pero sige lang, heart, I will do my best. Panalitan, may siya ka, nag-off na ko ning adlawa. May nag-off na ko Martis. Unya kung panalitan, mag-off ko og Miyerkules. Mapariha ang among off. Makalakaw ni. Siya Martis, ako Miyerkules. Maka-outing mi. Dili. Kung dili may pariha og adlaw, dili gid mi magkauban. But ingunan na po ng Ginoo. He put a special day. It is the seventh day. He make it sacred, holy, to be revered. Sacred. Mingon tagbuak ko din ha. Dili nato makauban ang Ginoo if we are not going to join Him on His day. That's about stewardship of time. Now let's go about another stewardship. Before we go to the second stewardship, tan-aw nato karon ang ato ang katungdanan dis kalibutan. Siguro lain-lain ang atong status in life. Lain-lain atong status. Proverbs 24 verse 1. The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world, and they that dwell therein. Ang kining kalibutan, iya sa Ginoo. Og ang kapuno niya niini nga unsay gibutang niya diri sa ibabaw. Ang pangutana, pilay ato. Second, Haggai 2 verse 8. Silver is mine, and the gold is mine, saith the Lord of hosts. Pilay ato. Tuod natay kwarta, di ba? Natay kwarta. Kanang atong bills o atong coins. That's our legal tender. Makapalitan niya na. Pero sa tinud-anay, wala ba yan na siya value? Ngano naghimo sila og kwarta, nagprint sila ni ining bills og coins, naghimo sila. Because this has an equivalent of gold reserved in the BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas.
In every bar, about 8 kilograms, muprinta na sila og mga 10 million pesos. Equivalent niya na sa usa ka 8 kilograms nga bar. Magprinta sila og bills worth siguro gikan sa 1,000, 500, 100, 50, 20. Magprinta sila niya na siguro mga equivalent of 8 million. Unya ang 2 million coins na siya tanan. So kining atong kwarta, kung mo-deklarar na unya ang central bank nga wala na siya pulos, di na magamit. Wala na siya. Kahinomdom mo man na transition atong kwarta sa old bills at sa new bills. Pag ingon sa central bank nga dili na pwede madawat ang old bills. Dili na madawat. By virtue of the authority of the central bank. Ang tinud-an ay gyud nga naay power din nga naay kantidad, it's about the gold. Now God said in Haggai 2 verse 8, silver is mine and gold is mine, saith the Lord of hosts. Pila ang ato Wala, because He created the world. The gold is in the world, is in the earth. The silver is in the earth. Copper, bronze, name all the minerals. It's in the world. And God created this world. Because the earth is the Lord's. Okay, let's go to the steward of treasures. Matingala mo, what's that tithes and offerings? Okay. Malakay 3 verse 8 to 10. Naay pangutana nga gisulat si Malakay. Will a man rob God? Makapangawat ba ang tao sa Ginoo? Yet ye have robbed me. Pero mitubag ang mga tao, but ye say, wherein have we robbed thee? Unsaon na pagpangawat sa tao sa Ginoo, kalayo sa langit, musaka ta sa langit, kawatan na tong Ginoo. Wa may tao nakasaka dito sa trono sa Ginoo, nya gikawatan na tong Ginoo. Nya giun sa man pagkawat, ikaw Ginoo. Then it continues in tithes and offerings. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts. If I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Ingon ang Ginoo, magduha-duha man ang tao nga muhatag. Pero timan the world is God's. Even those who live in this world, it is God's. Silver and gold, it is God's. Pila ang ato Wala. Pero kuli kayo ang tao nga muhatag sa iyang 10th, tithe sa 10th, tithe sa iyang offerings. Kuli siya kay dako kayo. Pero remember this, we don't own anything. Before we existed, God created the world already. Pero miingon ang Ginoo, prove me now. Sulayin ninyo ako karon. Dili ba, ingon niya, ay, kung dili na ako abrihan ang tambuanan sa langit, siyempre, kung dili niya abrihan, dili ta makadaot og panalangin. Kung dili na ako abrihan ang tambuanan sa langit, og ibubo na ako ang panalangin, abi ninyo, that there shall not be room enough to receive it. Ibubo na ako ang panalangin nga wa nay lugar nga kasudlan sa inyong panimalay. Unsa na nga panalangin, by the way? First thing and foremost, the blessing that God is going to give to mankind is about the health. Kaya nakabati man siguro, health is wealth. Kung ang tao masakiton, makatrabaho ba? You cannot generate income if you are sick. Pero kung ikaw himsog ka, maka-generate din kag income. Mao na ang una nga blessing nga ihatag sa Ginoo sa mga katawhan nga nagasunod niini, mao maayong panglawas. By the way, ni Adri ang nakita nako ang pinaka 3 prestigious names nga siguro ginagamit nato ang produkto who are tithe givers long before we existed. Niya. By the way, nag-ingon si 1 Peter 4:10, as every man hath received gifts, even so ministers and the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God. Kinahanglan gitugyanan kita niya, nakadawat ata sa blessing, naka-receive na ta sa gifts, una niya na ang atong panglawas,
Sunod, ang atong family, we are enjoying the breath of life. We are entrusted as good stewards. Makaplagan ta, niya, ako nakita. Colgate, James Kraft, o si Henry John Heinz. Kailan mo ni Henry John Heinz? Katong maker ba sa Heinz Ketchup? Oh, okay. Among the few famous ones are William Colgate, who is the forerunner and the founder of Colgate-Palmolive, James L. Kraft, Kraft Foods, and Henry John Heinz Ketchup. All three of these men started out tithing 10%, and so blessed were they by the practice that at the time of their death, they were giving away almost 100% of their income. Apit na sila mamatay. Tagaan na niya og bahin ang ilang mga anak. What belongs to him nga nabilin, miingon sila ihatag na tanan. Dili pareha sa kita nga mga tao, we have that kind of nature. Ako pon kay when we were born in this world, walay bata nga naghilak nga, uha, uha. Kita mong kamot sa bata nga buklan. Uha, wala ay. Ang bata, sa ato pa possessive yun ang tao. By virtue of our birth, men are possessive. Possessive yun da. Pero niya, ang mga tao nga nakatultol. So I tried to research on the life of William Colgate. When did he start giving tithe? Niya. Nakita na ko ni nga ang iyang pangidaron ini age 16. 16 iyang edad. Ang sinugdanan gid niini gikan siya sa Pikas Tabok sa New York. Wala pa na bridge. Kuan ko na 1806. Dito siya sa Pikas Tampi. Sayo sa kadlawon misakay siya baruto. Ang tigbugsay nangutana sa iya kay 16 anyos pa man siya. Young man, where are you going? Ingon dayon ni William, I'm going to the other side to find work. Ingon dayon ang tigro, ang tigbugsay, do you want to be successful in life? Yes, I do. Ingon siya. I will tell you a secret. Ingon siya, unsa man, give 10th to the Lord. Ingon siya, what is that? Ingon siya, kung unsa man gani ang imong na income, ihatag nimo ang 10% sa church. Wala naghisgot ha kung unsa iyang denomination ni William Colgate. Wala. If you receive an income, give the 10% to the church. That's your tithe. So he started giving his tithe when he received his first dollar. Ingon dire, the tithing legacy of Colgate began in 1806 when a young man, penniless William Colgate, started his soap and candle business in New York City. Advised by a canal boat captain to honor God with his work, he vowed to give 1/10 of all his earnings. Colgate honored his promise from the very first dollar he made. Usa pa lang ka dollar iyan ang gilain para ni sa Ginoo. Namati siya sa tambag sa usa ka tigbugsay lang. As the founder's enterprise, now known as Colgate-Palmolive, prospered over his lifetime, his commitment to giving grew immensely. From his initial 10%, his practice evolved into a double tithe, 20%, which progressively increased to 30%, and eventually he was giving away up to 50% of all his earnings to religious and charitable causes. Wala siya mo pili og church. Every church nga makita, he gives his tithe. Kung unsa yang income niya na nga semana, he gives his tithe. Bahala na mo niya na, he give his tithe. And lo and behold, from 1806 up to now, nabangkaruti ba ang Palmolive? Nabangkaruti ba si Colgate? Wala. Because he is a believer of God. He is a believer of God. Thirdly, nag-una ta, steward of time. Sunod, steward of treasure. Now, steward of our family. What about steward of family? Spouses. After the creation of man, God was the one who first
kining nagkasal ba. He was the first who made the wedding of Adam and Eve. Siya ang naghimo sa ceremony, ordinance of this matrimonial ceremony. Genesis 2 verse 24, therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Ang lalaki o ang babae, kung sila maminyo, dili mo ang magminyo na gani mo, dili mo ang ayan mo puyo, ilalom sa balay sa inyong ugangan o sa inyong ginikanan. Maglain gid mo kay lain na mo nga family. Mao na ang tuyo diha. Nakahinumdum ko one time nga naay nag-istorya ba ang banag asawa. Hino nabasahan na nako. Ingon ang asawa nga, kinsa gyud ang pinaka mahal nimo? Giingnan niya ang bana. Kinsa may pinaka mahal gyud nimo? Ingon din bana, teka. Ingon siya, akong mama. Ingon siya, akong mama. Ingon din ang asawa, oo, natural, imong mama kay siya man ang nag-anak nimo. Niya kinsa pa gyud ang sunod nimo nga mahal? Ingon siya, akong anak. Ingon natural kay imo man gyud na nga liwat. Luoy kang asawa no? Asawa. Kinsa pa gyud ang imong mahal? Siyempre, akong mga igsuon, una gyud na. Lami kayo duklon ba? Ako nagbasa ko, duklon yung banahan eh. Pero may istorya nga sa mayo kay patient kay asawa ba? Eh siya, mahal to di mo imong inahan kay siya man ang nag-anak nimo. Mahal nimo imong anak kay imo man na siya nga liwat. Mahal nimo imong igsoon kay kadugo man na nimo. Pero lain ang imong asawa. Kay bisan ang imong asawa o imong bana. Kamo nga magtiayon, dili mo kadugo. Pero you choose to be with him and you choose to be with her. Mao na ayaw i-take for granted ang inyong relasyon. Usay for so many years nga nag-uban mo, at the end mag-away gani mo, bulag. Lima nga niya na. 20 na katuig yung nagwan, then divorce. O di ba, annulment. Is that the plan of God? Let's look at this one. Napay isa. Matthew 19 verse 3 to 6. Actually, padulong pa ni sa 9. Atong tan-awon ang sugilanon, mahitungod ni magtiayon. The Pharisees also came unto him, tempting him, and saying unto him, is it lawful for a man to put away his wife for every cause? Pwede ba nga ihiklen, biyaan sa bana ang iyang asawa kung naay rason? And he answered and said unto them, have ye not read that he which made them at the beginning made them male and female, and said, for this cause shall a man leave father and mother, and shall cleave to his wife, and they twain shall be one flesh. Wa ba mo ni anak ka basa, wa mo ni kadungog? Ingon ni Jesus. Wherefore, they are no more twain, but one flesh. What therefore God hath joined together, let no man put asunder. I would like to see, kinsa sa inyo diri ang gikasal og huwis? Huwis. Kinsa sa inyo ang gikasal diri mayor? Mayor. Tuwa pa mayor. Ang gikasal og pare. Pare, okay. Ang gikasal og imam. Wala ba imam? Mo kasal ang imam. Ang gikasal og pastor. Okay. Tanawa ha? Those people that I've mentioned nga naay license to solemnize is not the one that wedded you, that proclaim the joining of the husband and wife. Dili na sila mao ang naghiusa kaninyo. They are only representative by whom? Tanawa ha?
What therefore God hath joined together. Who joined? It is God. Mauna, let no man put asunder. Sa Cebuano na, ayaw sila bulaga kung unsa ang gihiusa sa Diyos. Because He was the first one nga nag-originate ni ining kaminyoon. Siya ang nagkasal, siya ang naghiusa. Dili pagabulagon sa tawo. Sagrado ang kaminyoon. Mao na nga dipinsahan ninyo ang inyuhang relasyon sa bana o asawa. Tuod na panahon nga makasala ang asawa. Is it a ground nga pwede nimo siya biyaan kay tungod naay sala? Mind you, kung inguna na siguro ang Ginoo, no, way tao nga maluwas. Pagkasala sa tao, kilatan ako ni. Kada sala, magpabilin, makatabuhi ka. Pero ang relasyon manggod sa banag asawa pareha sa Diyos o sa iglesia, sa katawhan. Mao bitaw to, ang church gihulagway niya nga, babae, iyang pangasawunon, ug siya ang bana. The relation of God and the church is like the husband and wife. The same also with the relation of our husbands and wives. Niya, verse 7 to 9. Kay mangita man gyud sila rason lagi nga biyaan lagi nila ilang asawa. Kini mga lalaki pod muingon man pudayon, ay kay mao may na-record sa Biblia. Unsa may na-record sa Biblia? Si Solomon bitaw daghanon tug asawa. Pila ka buok asawa ni Solomon? 700. Kini ako duha ra gani ni, 5 gani. Si David oh, 5 gani ka buok, 5 7. Oh, kini ako duha ra gani ni. Murason. Pero miingon ang Ginoo sa padayon sa sugilanon niya. They say unto him, why did Moses then commanded to give a writing of divorcement? Nganong mitugot man si Moses nga maghimog kasulatan sa pagpakigbulag? And to put her away. He saith unto them, Moses, because of the hardness of your heart. Mitugot si Moses nga naman, kay gahi yung ulo. Gahi kasing-kasing. Dili ingon nga mitugot si Moses kay insakto. Mitugot si Moses kay gahi sila kasing-kasing. Gahig mga ulo. Suffered you to put away your wives. But from the beginning, it was not so. Dili na mawang design sa Ginoo. Magpabilin yun ka. Abi ninyo, nganong gikaon pud ni Adan ang prutas? Pwede nga si iba mikaon, there's no changes in nature. Pero nganong gikaon ni Adan? Because Adam knew nga mikaon niyang anak, she will surely die. Mikaon siya because she loved her wife and she wants to die with her. Ano? Gikaon niya because she wants to be with her. That's why when Jesus was born, He was called the second Adam. Dili mo tugot ang second Adam nga mga matay ang mga tao. So He died for us that we will have eternal life. Si Adan, mikaon aron mamatay sila kauban siyang asawa, wala niya biyae. Pero but the second Adam, gikaon niya nagpakamatay siya sa cross. Parang ang mga tao dili mga matay. That's why He called it sleep. Katulugon na inyo ha. Because I'm going to wake you up. Mao nang gingon ni Jesus. Niya. Wala gid design sa Ginoo nga nay pagbulag, but from the beginning it was not so. And I say unto you, mingon si Jesus. Number 1. Kini sa mga bana niha, sa mga bana. Kay naamay gyud uban nga maghimog kasulatan, mag-divorce, mag-annul, no? Whosoever shall put away his wife, except it be for fornication. Kanang word ng fornication, kung tanaw nimo sa Greek, porn ang word niya na, porn. Pareha sa pornographic ba? But ipasabot porn, sa ato pa, nakigrelasyon ka nga dili nimo asawa. No. Kung panalitan ng asawa, nakahimo kuno og fornication, nalambigit siya sa lain nga relasyon. Unya, kay gibulagan siya sa iyang bana, kay tungod nalambigit lagi ang asawa, sa ato pa sa bana man ni, and shall marry another, ang bana ha, iyang gibulagan ng asawa, kay nakahimo og fornication, niya siya, marry another,
committeth adultery. Kadtong gibiyaan, kay gitagaan magkasulatan iyang gibiyaan about the wife. Whoso marrieth her, which is put away, doth commit adultery. Sa mangutana, niya kumusta na ron ang mga bana nga kusog manakit sa asawa? Pwede. Pwede ka makabulag. While he is still alive, while she is still alive, none of you is going to marry. Pwede ka makagbulag for the sake of your security. Pero none of you will marry unless ang isa mapatay. Mo na'y buot pasabot. Kaya nga naman, sa gipanumpaan sa kasal, in sickness and in health, till death do us part. Asa ang parting line? It is death. So if one dies, you are free from the bond of marriage. Libre ka na. Pero kung panalitan gibulagan nimo kay manakit imong bana, unya buhi pa, maminyo kag lain, you are an adulterer. Ang lalaki, butang nato, bisag kinsa naghimog fornication, malalaki man ang babae, ibutang nato nga ikaw, innocent party ka. Kini innocent party man niyang bana. Pero kung maminyo siya og lain, he commit adultery. Plain and simple kayo ang law sa Ginoo. That's why we are steward of our own family. How do we defend our family? Lastly, steward of behavior. Ani nata sa tumang kinaiya? First Corinthians 10:31. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Tanan nga atong buhaton kinahanglan masintro in glorifying God. Whatsoever ye do all to the glory of God. Niya. Ang tao, siguro na ako'y, kuan ba, hinon, mangayo kong pasaylo kay ang uban siguro unaware about this, pero ang ako lang what the Bible says. Kung sa gisulti lang sa Biblia. I will not go beyond what the Bible says. Miingon diri Isaiah 3:17 to 21, therefore the Lord will smite sa ato panasok nga paong. Hello, Mike. Oh, nice. Okay. Therefore, the Lord will smite. So, ang Ginoo mo, he-execute siya. Kung saan man iyang buhaton. With a scab, the crown of the head of the daughters of Zion, and the Lord will discover their sacred parts in that day. Nakita sa Ginoo nga palabilabihon kuno ang mga anak sa Zion. Palabilabihon. Ang sa Cebuano diha nga pagkaingon, manglakaw nga mga, okay, padayonon sa nato, no? In that day, the Lord will take away the bravery of the tinkling ornaments about their feet. Kining mga babae ha, gusto sila nga ma-identify. Manglakaw sila nga malagpagakpak ang ilahang mga tiil, nga aron mahibaluan nga naabot na sila. O naay tinkling ornaments sa ilang tiil, nga magkiling-kiling yun. Sa ato pa, nakahinomdom ko ba, sa school, naamag yung mga grupo sa mga babae, yung mga high society ng mga babae. Nindot po silang mga damit. Pero kung naagan yung mga laki mga gwapo, murang halos mabali ng... Unya, ang tanan nga liog. Unya, humot ka, ayo, humot. Ang Ginoo wala malipay. Ngano may ipasundayag man na nimo ang imuhang kuan. Dili gusto ang Ginoo sa kuan ni ato yun. Naa sila'y tinkling ornaments about their feet, and their cowls and their round tires like the moon, the chains, the bracelets, mufflers. Huna-huna na ko, muffler rin sa sakyanan. Wa may sakyanan pa sa una.
Pero lain siguro nga klase ng muffler. Labi ka na itambutso. Pero wala ka. Lain siya. The bonnets, the ornaments of the legs. Headbands. Actually, ang sa una, if they are going to use that one, it is decorated with gold and pearls and silvers and diamonds. The tablets, the earrings, the rings, and the nose jewelry. Suko ang Ginoo. Ngano naaman mo niya na? Na ay babae nga mga kumari sila, duha. Unya ang usa ka kumari kay bag-o man ang iyang singsing nga 20 carats nga gold. Iyang una-una unsa man ako pagpahibalo ni sa akong kumari nga bag-o ang iyang singsing ba. Unya hapon-haponon naman to. Miingon day iyang kumari, Mari. Nakakita ka niya na dito dapita Mari ba? Dito dapita na. Unya iya pong gitanaw ko kakuan ka hagarbusa inaadi siya bago nga singsing di ay ana siya unya nagi diamante Mari diha dapita ba diha dapita ngano nga dili lagi na ba matago kana diha dapita Mari ba unya ang kumari day kay bago man pud iyang aritos siya Mari wa ko kadungog Mari usa tapos ga kuno Mari wa ko kadungog Mari. But pasabot nga, we need to be contented. Simple as we are. Nagsakay mi ganina sa motor ba? Nay babae nga nag-angkas sa siguro unsa kay nagahatod ganing motor gani murag angkas. Unya ga ana gid gana nya gasulti sa cellphone ana. Karon akong na gitan-aw gid ako ang naong ba nga sige siya. Pagkaputi gid sa iyang naong gyud. Pula kay ang wait. Pero kung tanawin mo ang liog, wa mamas, kilag ko man ang liog. Nagunahuna na yung ko sa akong nahunan ako, panalitan ka kung istoryahon siya ba? Sa ako lang hunahuna. Nako, inday, sa ako lang hunahuna. Wala, gina ko siya istorya kay offensive man. Ako, inday. Kung kuhaon ka nimo ang imuha nga make-up ba, makaila ka ko nimo. Kay grabe man kaputi yun. Unya inig-abot din sa liog, lagom-lagom ano ka. Tanong ako, wa mamats ang kulor. Kay naong raman ng iputi. Muna, ang gusto sa Ginoo nga mailhan ta niya. In like manner also that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broidered hair or gold or pearls or costly array. Naiuban nga mga babae nga tag-as tudog sa nina. Ilan na taga-parihanan niya, tag-as sa nina. Grabe, hataasa man po sa gilit. Labi na og mga artista, inig pa picture, ang i-display nga nung ang mga kabugan-bugangan yun ba? Gani, pakita mo gani mo bugang gini ha. Gisuluban bitaw na sa Ginoo, himaya mo bitaw na wala nakakita si Adan og si iba sa ilang kahubo, kay gisuluban sila og glory. It is the glory of God that dressed him up. Wala nakakita si Adan og si iba sa ilang kaugalingon, hubo sila. Pero karon, simple na kayong ipasundayag. Taas to ng sanina, pero grabe ang gisi. Tanawagod ko magkasal. Kakita mo kasal nga nag-miniskirt ang bride? Kita mo gikasal nga nag-miniskirt ang bride? Sirado na, taas. Mga mumarch siya. Because it is modest. Pero human na noon, ipasundayag abi kay nanay bana, nanay mga anak, ipasundayag na ng mga bugan diha. Wala, dili mao. Maingon ang Ginoo, unsa ang pag-dress up sa women? Women adorn themselves in modest apparel. Sa ato pa, modest. Makita nimo ang kaugdang, ang sa Cebuano ni ang kaugdang. Ilabi na gyud diha sa kasing-kasing. Why? We have to act this way. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that what is that good and acceptable and perfect will of God. Because
we need to present our body as a living sacrifice unto God. Ang atong igasa sa Ginoo kini atong lawas. Ginoo, every time we pray, we are going to present ourselves as a living sacrifice. Meaning to say, Lord, Thy will be done on earth as it is in heaven. Di ba? Nana sa atong prayer? Our Father which art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come. Thy will be done. The Ten Commandments is God's will be done on earth as it is in heaven. Then why do we have to violate the stewardship of time? Why do we have to violate the stewardship of treasures? Why do we have to violate the stewardship of family? Why do we have to violate the stewardship of our behavior? Miingon ang sulti ni Paul, be not conformed to this world. Ayaw sunda ang urog sa kalibutan. But be transformed by the renewing of your minds. Usba ang imong panghuna-huna. Because that is acceptable unto God. And lastly, hangyo sa Ginoo, dili mamugos ang Ginoo. Dili mamugos. Let's read it all together. John 14:15. Let's read it. Go. If ye love me, keep my commandments. God always addresses it to love. Kung nahigugma kamo kanako, inyong bantayan ang akong mga sugo. All those stewardships, inyong bantayan. Kay sa tinud-anay lang, ang tao nga dili mo tipig sa sugo sa Ginoo, wala gid na nahigugma sa Ginoo. Ha? Ang tao nga dili mo tipig, wala gid na nahigugma. Kay ang nahigugma sa Dios, mo tipig yun sa iyang kasuguan. Okay? So kung pananglitan ang Ginoo mo, hangyo kanato karon. Nahigugma ba mo nako? Bikin sang nahigugma sa Ginoo. Who love God? So we better change our perspective. Let us follow the stewardship that God had given us. Through our time, our treasures, our family, defend your family. Love your family. Especially husbands and wives. And may it be that we are going to correct our behavior. If you love me, keep my commandments. Good evening. Maraming salamat. Once again, Pastor na ito magpakan si Pastor Clyde. Pagka kayo na-cover, no? Stewardship. Na may mga pautana. May I ask if na may mga pautana din na nakikita din ka mapilo. Panahon mo si Pastor Clyde kung nakikitunan ng mapilo din. By the way, kung saan na rin ang stewardship sa Bisaya? Tinugyanan. Pagka hinayalan, pagka tinugyanan. So, ang steward, dili din siya tagiya. Kaya kinugyanan. Di ba? So, kisa rin tagiya. Tagiya sa lan. Kita tinugyanan ta. Okay. Do you have more questions? Okay. Sige, pasaw na nito mga pautana. So, andam na kasi. Una nga pangutana niya, Pastor. Pila man yun ang edad sa tawo nga angay bautismuhan? Ang atong Ginoo gatugot ba na months pa lang ang bata, bautismuhan na siya? Dugto ba, Pastor? Ay. Okay. Ang mga bata, kanang months pa lang, wala gid na sila animo kung unsa ang maayo og sa dautan. Kaya ang magpabautismo, i-project no. Mark 16:16.
Okay, you can write down Mark 16, verse 16. Okay. He that believeth and is baptized shall be saved. First, before you will be baptized, you need to believe. Then you are going to submit yourselves to baptism. And God said, after believing and is baptized, shall be saved. But he that believeth shall not, he that believeth not shall be damned. Sa Cebuano pa na, siya nga mutuog magpabautismo maluwas, apan ang dili, pagahukman. Sa silot. Karon, kining mga bata, actually, iuli na sa mga ginikanan. Pero it doesn't need baptism. Kaya wa man na kay balo. Kindly open up in the book of Hebrews 11:35. Hebrews 11:35, Mark 16:16, then Hebrews 11:35. Okay, and the women received their dead, raised to life again. And others were tortured, not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. Okay, una nga phrase, women receive their dead. Nganong women man ang padawaton sa patay, nganong dili man men. When in fact, man was the first one that was created, it was not woman. Pero women are going to receive the dead. You know why? Because the women are connected to the child. Asa na connect ang bata nga to sa mama? Do you know the connection of a child to the mother? Di ba inigawa sa bata ang iyang pamusod connected dito sa placenta, nga ang placenta dito sa matris? Ang bata kung unsa ang giginhawa sa mama, giginhawa sa bata. Kung unsang dugo nga nasa mama, mao na ang ga-circulate dito sa bata. That's why the women are going to receive the dead raised to life again. By virtue of God kana. Dili wa na nagisgot kay mong bautismuhan, kay ang nagisgot sa bautismo kinahanglan first they are going to believe. Since a child dili pa sila makatuo, wa pa sila ma-develop nga pagtuo, dili pa na sila makahinulsol. Dili pa sila mabautismuhan. Pero maluwas ba siya? Yes, maluwas. Mao ni ang gingon. Pero sa pangutana ganina nga pwede ba bautismuhan? Wala naghisgot ang Bible. It is silent about it. So wala siya nagisgot nga ang mga bata bautismuhan. Ang bautismuhan lang first gikinahanglan nga mutuo. Then mo submit sa bautismo. Mao na siyang pamagi. Okay, thank you, Pastor. Sin is connected to baptism. Continue. If baptism washes away our sins, can holy water, na kita itong bendita, used for blessings also cleanse us from sin? If not, what is the difference between the baptismal water and that's what we call the holy water? Okay, ang kanang iya sa holy water, naana siya sa month of April, if I'm not mistaken. Month of April, first rain of the month of April na siya ginagather. Pero dili na nimo mabasa sa Bible. Wala man na siya sa Bible. What we are teaching here is actually all biblical. Kung unsa ra ang nasa sulod sa Bible, maura na siya ang matudlo na mo because outside of that, wala na siya. That's why dili na may maka-emphasize siya na may tungod sa holy water because it is silent about it. Pero kung maghisgot ka sa baptism, ang baptism ang God, ang gi-require agad niya, daghan og tubig. Kini magod siya ang akong kuan karon. Kuan kanang unsa tawag ganing Cebuano ni ba? Okay. Ang pagbautismo ni Pedro o ni Juan didto kang Ginoong Hesus niya. In the book of John 3 verse 23. John 3 verse 23.
baptism. Ah. Okay, the water in baptism, ang gi-require agad mao ni. And John also was baptizing in Aenon, near to Salem, because there was much water. Unsa ang naa sa Aenon? Much water. Daghan og tubig. And they came and were baptized. Ang gikinahanglan sa baptism, daghan nga tubig. Kay ang word mismo nga baptize, kani nga word nga baptize, ang meaning niya na pasabot itusmaw, ituslob. Kay nagsimbol ka na siya sa paglubong. Karon kung moingon ka nga katulang sprinkling o pouring, kung tubig simbolo siya sa yuta nga naay gilubong, kinira mo igilubong. Kay mo ra man gibasa. Kung naay mamatay, unsa may hulagway kung atong ilubong? Di ba whole body? Mao na ang picture sa baptism. It should be whole body ang imong i-immerse. Then imo patindogon. Gikan sa pagtusmaw, simbolo na sa paglubong, then imong pabangonon symbol of Christ's resurrection. So kung kinira ang gibasa, meaning nga maura ni ang gilubong. Maura ni ang kuan kundi kung patay pa to, ay diri makuha ng baho. Diri naman ang gitabunan og yuta. Because it is a symbol of dying and burial. Timan ang symbol sa bautismo, burial eh. Death of Christ, burial and resurrection. Burying our sins. Okay. So, meron kayo, no, nga, in terms of Bible reference, baptism is with plenty of water, much water. And baptism or baptize means to immerse down. Muna na itawag ito, ang baptism is an immersion process. Okay, let's proceed, Pastor. Kung mo yung paapas na pangutanan? Ay, pangutanan na, Mr. Parang nagkuryoso, ginisiya mo hayo ba? Ano magyud ko nga ang tao? Ano gyud ang tao nga mo obey, mo keep sa ka na dili magpatay, dili mag-adultery, dili mangawat. Ano nasa 10 commandments ba? Pero kanong lisod man pagtuman sa gitawag to kanang the first commandment, thou shalt not have no other gods before me, thou shalt not bow down thyself unto any graven images, o kininiya remember the Sabbath day. Anong lisod mang gigana? So, tingali, nangayos yung opinion, observation, anong lisod sa tao pag tuman na? Malisod ang pagtuman sa first 4 commandments kung wala tay gugma sa Ginoo. Kay hinumdum ko niya ng sugilanon bitaw sa nanguyab pa. Muingon din na, maskin unsa pa nga panahon, muanha gyud ko, bisag magbagyo pa. Sa ato pa, wala siya nagtanaw kung unsay kahimtang sa panahon, kay tungod naa siya gihigugma, muanha gid siya. Pero kung panalitan ng ulitaw niya, muanha ko maskin unsang panahon, pero dili lang sa karon kay kusog ang ulan. Sa ato pa, wala niya gipakigbatok ang iyang gugma, kay nauwangan siya sa ulan. Pero kung ang tao nga nahigugma, maskin unsa pa ang panahon, kung mabisita mo, bisita gid na. Di na mo agad og panahon. The same also with our love to Jesus, the same our love to God. Kung nahigugma ka sa Ginoo, kung unsa iyang imando, imo gyud gasundon. Mao na lisod ta kung dili gyud ma-develop ang atong gugma gyud sa atong nga Dios. It's not about the person, it's not about the church, but it is our love to God. By the way, niingon ako misis ba nga, i-explain ko nun ako, mahitungod niya na nganong kanusa nagsugod ang baptism sa kanang sprinkling. Ang history niya na mao ni. Kung tan-aw ninyo dito ang mga churches gid sa Rome, kana nasa Italy ba? Kana mga dagko nga mga cathedrals, naagid na sila baptistry. Nalagid sila part gid nga baptistry. Kano sa araman mihunong sila sa baptism nga immersion. Immersion man gid na sila sa una. It is only in the year 1311, AD 1311, dito sa konsiho sa Ravenna. Naghimo silang kasugtanan kay tungod ang ilahang baptistry made of marble. Siyempre, basa man ka. Sige, ilihog ko. Kay dito sa ilahang konsiho sa Ravenna, nagisgot sila nga madanlog, magbasa, unya,
mag-ilis pa ta, dili ta dayon makabalik sa pag abi-abi ba sa atong mga congregation. So giilang gihiusab ang mao nga klase nga balaod, pero timan dili na mao ang biblical nga baptism. Okay, ready na? Okay. Sa ato pa basta madali. Ara nga madali, dili na sila mabasa. Adara. Okay. This is the baptistry of Rome, baptistry sa Roma. Kini sa lain pa gyud nga mga cathedrals akong gipangita na nagid sila baptistry gyud. Nagid sila. Pero next nga slide. This is the aerial nga iha nga kuan, view. Tanawa unsa nakalalom taga dinhi na. But this is made of marble. Karon ang ilang gihimo niini nga diri maglingkod ang mga relatives while ongoing ang baptism. Dayon, siyempre, kay basa man, mo adto sa quarter, mag-ilis pa, dugay man makabalik. Next. Naaman siguro na sa kanang na-red, o kanang babaw, kana. Okay. Cebuano lang ni siya, no? Diha sa konsiho sa Ravenna AD 1311 nga ang pagwisik-wisik og pagbubo opisyal nga gidawat ingon nga balido sama sa pagpaunlod sa ritual sa bunyag. So morning tuiga kuan man gud gi-record gid ba? Nagi historical evidence. So it was in 1311 that they changed gikan sa immersion ngadto na sa pag-sprinkling og pouring. But previously they are doing immersion. Okay. I'd like to make a very quick activity. Magsabot ko na mo dito sa inyong grupo. Which commandment do you believe is Wala. the hardest to obey? Kamu po din Just very quickly. Share. Huddle for very quick lang yun. Pag-share ko na mo, and what do you agree na asa na commandment is not na commandment? Okay, come on. Let's do it just very quickly. Okay? Okay, one time, Murag lahi po daw perception. Kung gano'n yun na Kuna na kong ininit. ano may rawan. Iwa na kay init. Okay. Kasinabot na mo rin na. Isa mo na kasinabot rin na. Which commandment? Napa ininit? Commandments? Mga ko. Bugod. Okay, okay, Okay. okay. We have this spokesperson sa Dirisa ng grupo. Ha? Ha? Ang kanyang ganda ba? Remember niya? Yung Ensa, remember. In general, ang lisod-lisod yun, given sa akong situation na may commandments nga dili ka magpatay. Of course, isa man nato dili basta-basta makapatay, di ba? Dili man na sa usual na magpatay. Kung mangawat mo, dili mo ka basta-basta mangawat mo. Nanantay igo-igo nga paginakuhi, paginalan na Sa'yo na So easy na. Pag-respect sa atong parents, madara bisa mo naapa na sa kasulatan nga in the end times nga naghanang mga way patasan ng mga bata, pero kaya gyapon yung respect sa atong parents. Ano ba tayo na ko lang kining kwan? In general ginihas karighanan kining pag-follow sa sabat. Sabat. Kay Ano man? kwan, ang rason na kanaghanan ginato in general ang hindi lang sa kwan ba? Daghan ko kayo ng trabaho sa balok. Operation wise, nagis Ito negosyo. Although, Involved sa routine. ang amo dili man mo sa balok. Okay, wala na. Pero Generally sa kwan ba sa kadaghanan ko kay isang nga rin mga estudyante pagtuon sa sunan sa balok, di ba? Challenge siya. Kana tino bina. Okay, dili nag-establish na sila. Okay, how about Dinhi? Okay, how about Dinhi? The local share. Okay. Sige, ma'am. Diri sa ako diri sa imra sa cancer pero nay usa kaning kuan diri sa kanang dili gani maibog sa balay o sa kami sa ulan.
Sa English na is thou shall not covet. Oh. Okay nga naman. Dili malitian kay nature na sa tao ba nga mag-involve yun siya sa naabot sa uhay. Okay, so nakita nga, nakita, nagamo rin na. Kamu din ako sa man, inyo na nakita. Sa man nga, commandment nga, ang pinag-resol. Microphone, please. Asa sa nga commandment? Okay, commandment number 1. Two. 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 Number 2. Pagsimba o tributo, ikaduha. Kana na siya. Santos. Okay. Kana, inyo man na siya nagkuhan. One time, doon ako'y ishiran o kuhan ba story. Mga batanon, na it's about 10 commandments. Karon, Sir Ray, kay ako kipamutan na. Po, hindi nga 10 commandments, asa man hindi pinakalisod? Yun naman yun, sa kabatan niyo siya nga, pinakalisod na na Sir, na ba ikalima? O sa'yo na ikalima? Tahura yung mga ano. Nga naman. Siya nga, saan mo yung pag-honor sa imong ginikanan, kung ang imong ginikanan, nagtudlo man di maayo. Siya nga anak pa, tudluan man di maayo. Kuto nga, I was not unaware, kung saan mo pag-explain sa usa ka bata, sa anak, natahuro na iyang ginikanan, kung ang iyang ginikanan, wala nagpakita o mayong ihiblo. Is it possible? But then Pastor Clyde mentioned, yan na yung sila, nakamagin na mga ginikanan nga maghimo po ng dautan. Panusaon nato pagtahod ang tao nga naghimong dautan. Pastor, usaon nato pagtahod. Naamang yan, di pa ginamalikayan. There are parents nga becoming a bad example to their children. How can children respect such parents? Mao mo na ang iyang struggle para niya. Diba? Okay, so, Pastor, can you give that one? Saan man nato na pagtuman kung ang gana na ang case sa ginikanan? Unsaon pagtahod sa ginikanan nga unsa to? Bad example. Okay, sa ako nang ikasulti ganila, we don't have to follow what they have done. Pero we have choices to make. Ang pagtahod is actually nagpabilin gihapon ang ilang pagkaamahan o paginahan. Mo ingon gyapon ka nga, pa, ma. Ang nakalisod man gud sa ato karon nga panahonan basta mabikil gud, di man gud mutingog. Mo na nga magbungol na sila. Pero do you think ang Ginoo nalipay? By the way, it is a direct violation of the command of God when God said, honor thy father and thy mother. That is a direct violation. Karon if it's a direct violation, lipay ba ka ang Ginoo kung dili nato tahuro na tong ginikanan? Nagyapon mo, kuan gyapon pero not necessarily nga mohimo ta sa unsay gisulti nila nga dautan, parehagod niini ba na sugilanon. Miingon ang amahan sa iyang anak, dong pagdala og sako og kanang sa ganing silhig. Insya unsa man silhig tay. Isa pagdala lang. Kay magdala ko og nigo. Nang kwan sila nang lakaw sila sa sayo sa kaadlawon. Mga alas 3. Gipukon niya anak, bangon na kay malakaw ta. Kwan. Niasa man dayta padulong tay. Ingon siya ang tag-iya ni inang lakaw na sila ba? Ang tag-iya ni ini nga umami bakasyon. Duha ka semana nga wala diri. So nananggi sila og mais. Paspasidong sulod sa ako. Nyon saon man ako ning silhig. Ingon siya namangoy usahay na ibaboy diri mo kan bagoy ibunal. Kanay mang kuan ba kanang binuhian. Unya kanang nigo. Aw didto ndap manggudapita hayag unya ang nigo kay laguman mo atong kuan nga dili ta makita. Ang bata nagpungko, iyang amahan nagsigig-sanggi. Nagunahuna ang bata kay nakabati man siguro to sa sugilanon sa kuan sa kanang eskwelahan. Eh siya tay, kung dito dapita,
Dili kita makita kay baga pa man ni diring kwan. Pero diri dapita makita ta. Pero naamang kay nigo. Di gyapon ta makita. Siya bright. Ingon din na bata niya ang didto tay. Makatago tatay. Ingon ang amahan, uli lang ta. Ingon na ba? In everything that we do, yes, it might be mahimo na to. Pero remember this, that in the affairs of mankind, God is looking at us. Thank you. Okay, Pastor. Now, kaganiha dito ba dito kay dili itiga ka nang kitawag daw siya na ubet. Kabantay mo. Ano man ang naam na siya number 1 to 10? Ano naman si sequence? Ano gibutang man ang atong ubet sa katapusan? Ano man? Because most likely ako mo yun ko nimo, Ma'am Ridley. That is the most difficult thing. Ano man, naas utok. Di mo na makita na, gibuhat. Pwede na dilihan sa mo na kasi mo kasing-kasing. And only God can see it. Pwede na matago ni mo sa imo si katao. But the Lord can read your heart and your mind that you are coveting someone else's property. And it will ruin your life. Yan naman, grabe na magdugang ka pa ni kamot kay palapuan to nimo or gusto mo ka. Sila bago rito sa kanan. Kamot ka ka pala sa kanan. Bago TV, palit sa ka. No? Ito to kinakatayo sa Bicol-Bul. The thing is that it is in our mind and our hearts. Isod kayo, kaya masikrito nimo. But God knows. Then balik na din sa ingon na ang kaninyang ikaapat na sugo. And wag mo sa Panginoon, ano man, nagsugod siya ikaapat na sugo, o sa mga gini, of all the commandments, kiniragin ka sugo na nag-ingon o, remember, kaya nga naman, di ba, ang Ginoo nga? Malimtan. Ato na limot-limutan. No? Ato limot-limutan. So, thank you so much for your participation in that quick nga activity. And at this time is already 9. And this time we will listen to the appeal song. Once again, let's welcome our friends coming from Liduan Central. Come over here. Sir Daniel, nagkaikot din na natin pumuntahan na. Nanto? Sige, okay. Thank you. Please come.
The song says there's only one way, and that way is who? Is Jesus. Idea sa atong topic about stewardship, pressure, time, character, behavior, or relationship. Ganito sa Ginoo. But God did not put that thing on your shoulder by ours alone to make. Nagpasalig siya na panang niya. Ang mga kanta po nag-ingon niya, mga doon langit, I see the hands, those who want to go to heaven. We all want to go to heaven. Thank you so much. And I'd like to ask this rhetorical question. You don't need to answer this rhetorical question. The question is, why do we have to obey the law? Anong ako man tumanong ang suko sa Diyos? Is it because we want to go to heaven? Or is it because of John 14:15? Kasi tingin sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Nagsugod siya ang word niya, if. Sa diyan nagtuwag kong English. Kapag usabot, kung magamit ang word niya, if, na nagkitawag rules of conditionals. Sa diyan nagtuwag kong English, dito na mo nakasabot, na the word if has what we call zero conditional, first conditional, second conditional, and so on. Kinigiingon din nga, if you love me, keep my commandments. This is what we call zero conditional. Kung na zero conditional, kanang mingon ka na kung matagak ang sa kabutan, if the stone will fall, it goes to the ground. Doon na may kondisyon ba? Mupalin ba ang stone or anak itagak sa ubos? That is what we call zero conditional. That's the condition of a fact na ma-open na siya later. And I believe John 14:15, it is a zero conditional and a solo if. And ingon, if you love me, di isod na magtuman sa sulat sa inyo. It is an automatic response to obey God's law because we love Him. It doesn't say na if you love God, pwede pa kang magpili-pili, karagdag kong piliwan, kinidili. Remember, if you miss one of the 10 commandments, you miss all. Because one set not siya the 10 commandments. Nagyatag sa Ginoo. So again, tonight, the law of God is for our benefit. And that condition, yung gusto ninyo sa Ginoo nga, may hugma ta niya of all the things He has done. Pagpatanas kong gulingon, Lord, you have given everything. What else can I ask you? No naman. And you have given yata ka the pressure niya. Who was God's pressure? His only begotten Son. Kung kita binigyan, what is our final pressure? Is our children. What else can we ask God to give for us to love Him? Think about it. Think about it. Kung imuntang alisod ko man ni buhaton kay inani akong sitwasyon, think about the situation of Jesus on the cross. Think about the situation of the Father who gives His Son to die on the cross. Compare it to your situation and the situation of the Father and the Son. Which is more difficult? Is it your situation or His situation? When we talk about love, love conquers both things. So this evening, I hope it will linger in your mind that when we say these words, I love you, Lord, it means to say that I will obey you. No excuses. I will obey your commands. I'd like to ask Pastor Brian to close this series of
I mean, this evening's topic with and as Pastor Clyde will pray, you pray in your hearts. So, maon ng mga Diyos na nasa sa ikaw daw na nakamog ng kita sa mga affairs sa mga tao ng Israel. Kaya binanakaw, binakatiduman ang iyo. Sa pagsaysay sa mga kulong, sa pagpaila-ila kanino, ikaw may tuguran ng kanang ikaw ba ang naghilo niyo namin ito dito. Bisan ang mamahali ng mga kanamo, ikan niya po kanino. Kung tuon niya ng Diyos, ipakya sa araw sa pag-asa. Maraming dia. Kung mo ipanalay mong bukto na na, ganun pakamatay na sa kalbaris mo. Sa pagtuman o Diyos, may ining kanlaro ay hindi plano. Kaya mo man yung pamaagi sa pag-iukat ka mo sa sa. Tabangin kami o Diyos, pagtubag niya ng buklan yung mga pinatan. Tinungan mo na ako magkasing-kasing. Namahin mo kami sa pagsunod ang ikaw na puyo sa mga kasing-kasing. Anahay pa nag-unay, ay pa nagsilat-unay. Ang Diyos ka mo kialagaran kaya nato ka mo umag mga kapibig. Kung mabot ang hindi yung ikaw bumalik, mga natumayin. Kaya ako parang makaklagan mo kami na nagpatingman. Kung na kung simulan na Espiritu Santo, nabago mo pinasimulan namin na ito sa mga ng pagpilihan ng lumas. Dahil sa namin. Sa kabagay ng korang po, ang itong yan